Walang mali. Ito ay para sa asawa ni Miss Jiangxin. Ano, yung asawa niya? Imposible, ang halaga ng lamesa na ito ay dapat nasa mahigit 10,000, di ba? Diyos ko, Jiangxin, nagpupublika kanina, hindi ba? Talaga palang nakapag-asawa ka ng mayamang batang lalaki. Ay, Jiangxin, dapat sinabi mo na. Kanya-kanyang biro lang kanina. Huwag ka sanang magalit. Manager, talagang nagkamali ka ba? Hindi posibleng galing ito sa asawa ko. Huwag kang mag-alala, yan, Jiang. Ito ay utos mismo ni Ginoong Gyu. Ginoong Gyu. Mas lalong hindi ito posibleng mangyari. Ang asawa ko ay isang ordinaryong delivery rider. Pakisiyasat na lang ulit. Hindi ba alam ng Ginang Gyu? Ang pagkakakilanlan ni Ginoong Gyu. Sige, tatanungin ko. Pakitikim ng mabuti. Sinasabi ko na si Jiangxin, asawang lalaki. Bakit ganito kayaman? Talagang sayang ang ekspresyon. Naalala ko na, tungkol sa mga pagkain ito. Ako ang pumili nito. Huwag kayong mag-atubiling kumain. Hindi mo ba sinabi na nagkamali ka kanina? Kalimutan mo na, pinapili ko ang assistant ko. Hey, Sinsin. Ito lahat ay espesyal na pinili ko para sa iyo. Gusto mo ba? Daling isip, tingnan mo. Maglalaban na si Ultraman sa halimaw, oh. Haha, hey. Iniisip mo ba si Sinbao? Sige na. Bigyan kita ng bakasyon. Punta ka sa kanya. Sige, isasama kita. Gusto ko pang manood ng Ultraman. Huwag kang mag-alala. Madalas akong nag-iisa sa bahay. Walang anuman, pumunta ka na. Ay naku, mabilis lang ako babalik. Jiangxin, walang katapusan ito. Bakit ang taas ng ere mo? Ginoong Ouyang, pero kakain ka lang ng isang lamesa ng pagkain. Hindi ka mabibili kahit na ibenta kita. Anong masama kung mahawakan kita? Sabi nga ng kasabihan, kapag nagbibigay ka sa aso, kailangan pa nitong wagwag ng buntot. Si Jiangxin Ouyang ay gumastos ng higit sa 100,000 para sa'yo. Di ba dapat magpasalamat ka? Ano naman ang ibig sabihin nito? Laneth, sana mas mabuti na lang sana pumaborito si Jiangxin kay Ouyang. Paano? Gusto niyo bang makita? Kilusan ni Jiangxin si Ouyang. Kilusan niya siyang isa. Magkiskis ka. Walang gawain. Anong ginagawa mo? Kuya, Sinsin, hindi ko rin naman gusto na mapalapit sa iyo nang hindi pantay-pantay. Ngunit ang dami kasing nagiging masaya. Hindi rin naman ako makontento na isama sila. Ano nang sinasabi mo? Huwag mo akong hawakan, Aoyang Zeng. Kamatayan ito. Ikaw. Sino ka para saktan si Ouyang Xiaoye? Ako si Gubichen, asawa ni Sinsin. Ang gwapo. Akala ko sino. So ikaw pala si Jiangxin. Mahirap na asawang nagdadala ng pagkain. Isang bagay na walang buhay. Alam mo bang ang tinawag mo kanina ay anak ng Ouyang pamilya? Ouyang pamilya. Ano ang halaga niyan? Ikaw. Jiangxin, binigyan na kita ng respeto. Pero hindi lang ako sinaktan ng asawa mo, nagmamalaki pa siya. Kaya huwag kang magalit kung gagamitin ko ang kapangyarihan ng pamilya Ouyang laban sa kanya. Hindi akong magiging maganda sa kanya. Senior, huwag ganyan. Hehehe, alam na niyang natatakot na siya. Alam mo na natatakot na. Sige lang. Kaya't ipagawa mo sa asawa mo, na yumuko at humingi ng tawad sa akin. Baka sakaling, mapatawad kita, wala akong dapat ipagtanggol. Ako, walang anuman, gusto kong makita, sino ang hindi magalang sa araw na ito. Pero nakita ng lahat, di ba? Siya ang naghanap nito. Hoy Dad! Anong ibig mong sabihin, pinutol ng Gujia ang pakikipag-ugnayan sa atin? Bumagsak ang stock. Sige, uwi na ako. May mga gawaing bahay, pasensya na. Paumanhin. Anong nangyari? May nangyaring masama sa pamilya Ouyang. Ang swerte naman, baka si Jiangxin ito. Gawa ito ng kanyang asawa. Sino ba talaga? Impossible. Siyempre, itong dalawang malas na ito. May problema sa bahay Ouyang. Hindi ba't kailangan natin silang paalisin? Umalis. Manager. Ginoong Gyu. Tahanan. Ang manager ay tinatawag siyang Gung. Baka talaga siya. Wala kang mali, Gung ang dating kasama ko. Sa loob ng opisina, minsan kasing laway namin siyang tinatawag. Naiintindihan natin na hindi siya ibang tao. Manager, kahapon mo pa lang sila lahat pinuntahan. Pasensya na po kayo, mangyaring umalis kayo ng konti. Hindi. Bakit naman? Kami rin naman kumustangan. Bakit lang kayo ang maaaring ipaglaban niya? Titse, anong mayabang bang? Ikaw ay siyang kinukutya. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya 5 taon na ang nakararaan? Anong ibig mong sabihin? Talaga namang hindi niya sinabi sa'yo. Ang mahal mo sa buhay. Walang hiya, 5 taon na ang nakalipas. Dito sa Intercontinental Hotel. Naka one night stand siya sa isang estranghero. Anong sinasabi mo? Intercontinental Hotel. Gubichen, ako. Ang bagay ni Xingxing, hindi ka agad ang ibang tao na magsusuri. Kahit ano nga pala ang nangyari sa kanya, hindi ko siya pipigilin. Kung hindi ka agad ang iyon. Bakit? Manager.
Paalisin ang mga tao na ito. Lahat lumabas. Treasure. Treasure. Gold. Gubichen. Pumunta sa 10 bagay, may palabas na tiyak sa kabuuang seguridad ng post office material. 10 bagay ang naitatag sa panguluhang ng seguridad. Biyahero ka ay negatibo, isa sa 8 pader na may iyong sariling tindahan. Anong kwarto ka nakaupo noon? Alam mo pa ba ang anyo ng lalaki? Hindi na ako nakakapalagay. Ang alam ko lang ay sobrang inom ko noong araw na iyon. Sa ika-negatibo 6 na palapag, wala na akong ibang alam. Sa ika-negatibo 6 na palapag, hindi. Noon kasama ang babae sa ika-negatibo 9 na palapag. Ano bang sinabi mo? Walang ano. Kung ayaw mo talaga, maari nating magpaalis. Pero sa pamilya namin, wala kaming paalis. May namamahay lang. Pero talagang hindi ka ba naguguluhan? Ang mga bagay na nangyari kay Sinsin ay nakaraan na. Dapat mas magandang kita talaga. Sinsin, handa ka bang subukan at subukan natin? Syurado akong iba ako sa kanya. Bitchen, ay san, nais ko sanang mag-usap tungkol sa isang bagay. Ano, nagpa siya akong tanggapin ang mong kahingi-hingi. Na mag-apply sa interview, kapag naging stable na ang trabaho. Hindi na kailangang mag-aral si Xiaobao sa boarding school. Sige, sinusuportahan kita. Magandang araw sa mga taga-Panayam. Ako si Jiang Xin. Narito ang aking resume. High school diploma GC ba ay nababaliw? Anong mga pusa't aso ay naglakas loob na mag-apply sa kumpanya? Lumayas ka. Huwag mong lagyan ng dumi ang lupa ng QAn. Kailangan pa rin nating sundin ang proseso, Direktor Ren. Sige na, marami sa mga nag-a-apply sa kumpanya natin ay mula sa Tsinghua at Peking University. Ano ang bentahe mo kumpara sa kanila? Sa tingin ko, mahalaga ang edukasyon. Ngunit hindi ito ang tanging pamantayan. Kahit na ako ay huminto sa kolehiyo, ngunit palagi ako, may malaking pagmamahal sa disenyo ng damit, at habang ako ay nasa paaralan, nakakuha rin ako ng ilang internasyonal na mga parangal. Hindi mo naiintindihan ang tao, kahit na anong mga pira-pirasong gantimpala mo. Paano mo maipapasa ang mga sikat na kataga ng iba? 26 na taon ka na, hindi ka na bagong graduate na estudyante. Hindi ba't medyo hindi ka na nag-iisip ng mabuti? Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor, kahit na ayaw ng kumpanya mo sa akin. Hindi naman kailangan na mag-atake ng personal. Tama nga ang sinabi ko kanina, ang edukasyon ay hindi ang tanging sukatan. Lalo na kung hindi nito nasusukat ang kalidad ng tao. Ikaw, kung sakaling kailanganin kitang makatrabaho sa hinaharap, mas mabuti pang hindi na ako pumasok sa kumpanyang ito. Sandali lang. Gino. Anong nangyari, Gino? Kung hindi ako dumating, hindi kita malalaman kung ganito ang iyong ugali sa interview. Hindi ko ginagawa ito lagi. Ang pangunahing dahilan ay dahil siya ay may diploma lamang ng high school. Baka hindi nila tama ang tingin sa aming kumpanya? Salamat po sa iyo, Gino, dahil sa iyong paniwala. Ngunit hindi masyadong akma sa akin ang inyong kumpanya. Uuna na ako. Sandali lang, yan, Jiang.